Hello. Dapat. Pakpakan! Pakpakan! Mayong gabi sa tanan. Amen. Sa kada akong wali ron, ako lang yung move-on. Kung mubo to ganina, mas move-on pa yun kay Tigok, adlaw na ko na sigwali si bahay ba? Bitaw, no? So, matag usa nato nagitay nagkalain-lain nga role sa atong kinabuhi. Bisan og kana ang estudyante ta, may estudyante diri no, nailain-lain nga role sa estudyante, sa eskwelahan, sa trabahoan, nay empleyado, naputay boss. So, kada matag usa nato lain-lain gyud nga responsibilidad. Unya diha po bisan sa balay, lahi ang role sa bana, lahi ang sa asawa, lahi po sa mga anak. Unya, isanog na atay mga lahi-lahi nga role, pero na atay katungdanan o responsibilidad nga magkaparehata. Ubaw na diha ang ingon nga usa ka magtotoo, yes. So karon, palihog og abli sa inyong Biblia diha sa ikaduhang Pedro 5 verse 5. First Peter. 2 Peter. First Peter. First Peter 5 verse 5. Ako masahon. Kamuusab nga mga batan-on, kinahanglan nga mutahod sa mga magulang kaninyo. Pagpaubos kamong tanan o pag-alagad sa usag-usa, kay ang kasulatan nagingon, kontra sa Dios ang mga garbuso, apan maluoy siya sa mga mapainusanon. So kani nga pasahi di ay gisuwat ni siya ni Pedro aron sa pagpahinumdom or pagdasig bitaw o pagtudlo sa mga Kristohanon nga mopadayon pagyud unya labaw sa tanan gitudluan sila ni Pedro nga kana ang unsay katungdanan unsa day tulumanon or buluhaton ingon nga bago or kana ang sabi tawag og Bisaya sa younger kanang batan-on pa o nga miyembro diha sa simbahan. Natay point diri usa mutahod sa mga leaders or sa English submit themselves to elders. What does it mean to submit? So nagbase sa akong research sa Google ingon diri in the Bible submit generally means to yield or surrender one's own will to the authority or will of another, often with an attitude of love, humility, and respect. So, voluntaryo siya ba? Kaugalingon na itong voluntaryo nga motugyan ta o magpasakop ngadto sa otoridad o kabubuton sa paggiya sa uban ang gugma, pagpaubos o pagtapod. So, the word submit or submission, dili ni siya sign nga kanami to mo submit ka sa usa ka dili ni siya sign nga weak ka, kundi an act of humility and trust. Kanang naagi kay pagpaubos ba na po kay pagsalig. Kay imagine nimo siyempre member ko sa church unya na ako'y pastor unya wa ko'y salig sa akong pastor. It can also imply obedience. Kanang submission, it can also imply obedience. Nga kanang matinumanon ba? Kung unsay gusto sa pastor, siyempre magkinahanglan magina siya sa ato ang opinion, no? As members, kanang magkuan magina siya kung unsay o yun bata, o yun ang para sa paglamo ba, para sa kaayuhan sa simbahan. Unya, ikatulo pod, naglangkob po na siya sa trust. Kung nigsalig ta sa Ginoo ba nga, kana bitang nigsalig ta ng tawhana nga, naagay purpose ang Ginoo nga, ano siya gibutang, butang talagi taganahan. Ano, hindi na po ng pastor, grabe na po na siya katuan. Nga ano, normal ginasiya niya. Bisan og ka na ang, mga na siya gibutang diha, ako gyapong kana bitang ilhon ba nga, nagay purpose ang Ginoo nga, ano siya may gibutang diha. Ano, say nagay purpose ang Ginoo nga siya maoy bali nag-lead sa atoa. Napo kay gibutang diri nga some factors no nga nagisod man tag submission. Napoy mga factors ba nga ngano lisod or dili kana lisod pag submit. Atong hinumduman nga ang opposite sa pride is humility.
opposite sa humility is pride. Ingon dire sa verse 5, kontra sa Dios ang mga garbuso, apan maluoy siya sa mga mapainupsanon. God hates the proud. So ang gusto sa Ginoo ang kanaging kasing-kasing nga mapainupsanon. Unya, ikaduha pod, too much humility can be a form of pride. So grabe na pong pagpaubos, posible po na ang animo na siyang garbo. It can lead to false humility. False humility or either true humility. True humility meaning God-centered. Nagkinabuhi ka kung unsa gyud makapahimuot sa Ginoo. Unya, false humility, self-centered, unya can hinder genuine relationship. Prevent personal growth, so meaning dili ka motubo. And can lead to spiritual stagnation. So kung sa tubig pa pundo, kanawa siya nag-move kung nakakuan mo sa tubig ang kanang as kanal sa baho no. So kung sa tanong pa ni as plantita kung sa tanong pa ni nabunsay ka wa ka ning tubo. So misa Kristohanon ka dili ba ni siya kana ang kuan nga dili design ba nga dili ka motubo, dili ta para sa tanom nga kung bonsai ka himo lang ang decoration. Kung sa simbahan dili ta pwede nga decoration lang, naagi tay responsibilidad, naagi tay ang buhaton. Unya labaw sa tanan motubo gid ta para sa kahimayaan sa Ginoo. Ingon pa diri no, dapat akong gibutang dinote. Christian submission is not an act of human will, it is a divine work through the power of the Holy Spirit. So kung tanaw na to atong kagalingon, kanang pagsabmitan, lisod, atong ilhon ba sa nature bitagid sa tao? Naagi ng tanan nga kawalami. Garbo, sa pa, tanan yun nga, sina, kung kano na to ba, sa may naanak ko, sa may naanak to, mabito nang ipakamatian ta sa Ginoo, kaya wagid tay kapasidad nga makapasiguli ang atong may relasyon na sa Ginoo. Nature sa tao nga pagkadautan, makasasala ta nya nabusot tanan. Wa jud tay mahimo. Kung wa ang Ginoo, kung wa pa ta makamati asa ka kado. So, grasya ra gid tanan sa Ginoo. Tinuod. Grasya ra gid tanan sa Ginoo. Kuway nagsuwat ko ani ba? Bisag ganina pa nila ko gisuwat gabi pa ko gisugod og kakuldaan. Tinuod bitaw, wajoy makaingos nang dili wa mo joy master ang wali dayon. Kay ingon ko na di ka na di na makangay ko ani dili ay magtuon di ka kangay ko. Wajoy bitaw pero tinuod bisan og kuan kay pinateros pa amo ra mga bana mo amo ang walihan kanunay di ma jud may papapil na nara mo jud papil kanunay nakatubang ingon nga kuan ka nara kas office. So tinuod jud siya nga di jud kalikayan. So para na ako, no matter what age, kung pila na atong edad, parang bata pa man ka or sa, kung member pa ka sa church na kay pastor, we always need our pastor. Para ginako, kay sila man gud may gihatag sa Ginoo, bisan ako nagpasalamat ko sa mga tao nga gigamit ko sa Ginoo, nga mahimo ko ning kung unsa nay kanang status na ho karon. Nagpasalamat ko dako sa Ginoo man ang makaingon ko nga bisan kanu sa bisan pag maniguwang nako, bisan pag pila na akong edad, mag-inhalang gid kong leader, mag-inhalang gid mig pastor, mag-inhalang gid mi og mentor nga mao po'y mugiya na mo para mas mutubo pa gid ko ako personally sa Ginoo. Nga ikaduha po, kanang mulig-on pa ang akong relasyon sa Ginoo nya sa ako pong isig ka tumutuod. Ang atong mga leaders nagkinahanglan po na sila sa ato ang full nga support. Atong mga pastors sinumduman nato nga dili ko na sila mga superhero. Nana sila yung mga problema daan silang bahay, nana problema bayan sa asawa, sa mga anak, unya magpabadlong pagid di pagid mo sabit ang mga membro. Masamot na gina sila ka burden. Bitaw, para nako nagkinalang gid sila full support emotionally, financial. Nagkinalang po nagkwarta ng mga pastor ko. Material. So mga butang, basig nagyagit na nas pastor na ang member perting kuan na sosyal ag kurma. Labaw sa tanan ang atong mga pag-angko. Pero para nako, kung dili ka submissive sa imong leader, kung dili ka submissive sa atong pastor, usawa man nato pag
pray niya. Kanang kinasing-kasing ba? Gawa gani ka nakasubmit? Kanya mga pray na ka para niya. Walay kistuhanon nga, nangandoy nga, dili ka matubo sa espirituhanon natong kinabuhi. Kung dili, nangandoy kita nga, mas nahimo pa bitaw tang effective sa atong ipangbuhat. Ingon pa ni Ma'am Jen nga, God deserves excellence. Ang nilog kayo, no, usa ko na nga kung ikuan ba nga, mapakyas man gid ko, pero sa gina akong pangandoy ko sa ko ang kinabuhi. Sa bisan unsa akong buhaton nga, mahimaya ko ng Ginoo. Nya, sa tanan akong gipang buhat, uban sa grasya sa Ginoo no, o sa tabang niya, wag gina akong gi-desire nga, bisan gamay ra na siya, nagi Ginoo nga mahimaya. Nya, ikaw nga member sa simbahan, i-rate kahay mong kaugalingon from 1 to 10 kung pila imo ang grado sa imo ang pagka-submissive diya sa imong pastor, sa imong leader. Kapila man ka nagpabadlong kung sa may imong gibuhat. Nagpadayon ba ka sa pagpabadlong? Nakahimo ka kanang tabang, apag, or babag ka nga wala na ingon mo lambo ang inyong church. That's all. Okay. So, ang gitagaan o akong emphasis ni Pastora no, ang about sa submission. Okay, tip lang ni siya, tip sa pan. Kay pag na I quoted, mo din siya ginatawag natin sa observation, New Testament use of Old Testament. So diri, ang i-quote diri sa verse 5 is, kaning God is against the proud, but He is kind to the humble. So ang kon niya, automatic na siya. Ang emphasis ni Peter, emphasis ni God, is kaning sa quoted man gud siya sa Proverbs, sa scripture in the past. So from Proverbs 3:34. So put in noon about humility gud ang pinaka-bukat diri, ang pinaka-main niya. So ang submission is part siya. Murag naging kuan sa mas kuan product man god sa humility is pagiging submissive. Pagkatapos ang submission diri is kung baga ang kuan niya is about non-retaliation, dili mag-retaliate, dili ka dili nimo kontrahon ang kuan ang mas taas imong elder, imong pastor or anybody na mas taas mo. It doesn't mean na kung kuan kay tungod usahay dili ta mag-agree pero ayaw retaliate, ayaw sa kontrahan. Always maghatag og kanang respeto. So pag ani, ang quoted from the Old Testament, automatic ang emphasis, ang hibug-aton sa mensahe is naa dito. So dito pwede nimo libot-liboton ang imong mensahe about sa humility. Okay? So katulang mo ang okay man siya pastor, wala problema. Pero kung gusto pa nimo diina, dito ka magkuan sa mas kuan ang about sa humility. Thank you. Wala lang. Not so much on the pan, sa laman. Napansin niyo yung natural na communication, yung way, natural. Yung mayroon siya, parang nakikipag-usap lang. That's good part. Maganda. Ma'am, teacher po kayo? Ano po? Ay, pastora? O, di teacher? Teacher sa anak niya, anak. Teacher sa mga anak. O, di teacher. Pero may napansin lang ako na medyo siguro next time at sa atin din lahat, we are preaching the word of God. Okay? So, salita niya yon. Minsan kasi, sa paggamit natin yung sa atin, yung tayo, kasi alam niyo, natural na nakita ko sa kanya, yung pagiging plantita, nag-relate siya doon, mga tanim, buntay, bla bla bla. Pero medyo nag-overlap ka lang ng konti kasi sa akong, tama ba yung aking pananaw? Tagalog, siya sa akin lang, for me, parang gano'n ba, yung word ni God ay parang na-lessen yung kabuk-aton. The word of God supposed to be, may authority sa atin. Parang yung, wait lang ha, ikukunin ko muna kasi parang ako mismo nalilito sa sinasabi ko. Yung paggamit niya kasi sa akong pagsabot. Tama ba ako sa, nahihirapan kasi ako. Parang gano'n, if you notice, lagi niya nauulit yung sa aking pananaw sa Tagalog. Sa pagsabot ko lang ha,
Your Cebuano, hindi ko siya ma-adapt as well, ganun ka-clear. Kasi minsan, nag-drive tayo doon sa ating pag-unawa. Tama? Kaya siguro, i-correct lang natin ang konti. Always, when you deliver the word, God, the word of God says, para may bigat siya, para hindi ikaw galing, hindi sa'yo galing sa salita niya. Kung baga, di-deliver mo lang. On that part lang. Ito na, Master. Thank you, Master. Sa akin naman, ito yung Tagalog. Sa ako ang part sa content, it's good. No? You have the interest rates, good. Na you pakita na yung mga different roles. Yan, indot yung mag-summarize mga isip Kristohan nun. Mo ni atong role. Indot, ang line of thought, padulong na dito. And then, indot, yung nakay relevant surface, yung body, indot po. Ang ako lang, isa sa mga nanote is, aside sa mag-mention ka, based sa Google, ang gusto naman matugan is sa katong sa Bible Dictionary yun, based sa meaning niya sa Bible Dictionary, okay naman, hatag na siya ka ng definition. Pero sometimes na ay mga biases, mga secular, mga tansiyang secular meaning sa word. Ang gusto na mo madunggan is, katong gikan din siya sa, usagin ang meaning niya sa word, kana na word, ito sa text. Namatay up sa gisend sa inyo ha. Katong gisend na up na pag pinot mo sa word, what's the meaning? So katulad na area, and then in that nga, yung submission is God's up. Nandat no, nakina-recognize na to na ang humility, of course, work ni Lord through our humility as well to submit to the authority of God. So yun lang po. Thank you so much. Klara with the teacher, good mo. Glory to God. Okay, so next, si Pastor Leo akong para siya ang in authority karon. Okay. Among role magud Arnel gyud akong giampuan jud ako hopefully Arnel. Pero kani ang nagbunot magud teacher 1, teacher 2 ni siya among principal ni tighatag og grado wala siya nahatag grado ron. Wala tighatag grado. Anyway, atay. Mag-eyeglass ko kay murag gamay man siguro sila. Asa ang pangalan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Manggo. Mark, David, James. Mark, ikaw man dyan eh. Ikaw man dyan eh. Diba? Oh, mo ni. Ikaw man yung pangalan mo. It's your turn. Yung wali natin yung telepon, yung wali. Ano dito? Wala ka na to. Areses. Nana dyan, kuya po. Okay. Tama di ay. Ano, bilhin niya. Magaling ko siya. Nakuha na siya mo. Cellphone lang. Sige. Pitsay. Ara pa isa. Ingon siya pa, pastor. Para na to para makaresin ng isa. Kasi pag ginit atong pabunuton para walay kuan. Una si Mark. Si Mark. Sige, Mark. Mark siya, then si Christina. Tingnan si Christina. Mauna. Una sa tanan, mo confess ko ha,
Akong gitaguan ako akong gitaguan ako tanaw ganin ako ni sub sa. Hay bang tawag man ako nga niya wa mas kaso. O bluto nga ballpen kaila ko. Ayay itom naman. Hindi, sinulat namin ulit yung pangalan niya. Kasi nakita, di ba nakita yung nireview ko kanina lahat? Oh, so nireview ko lahat kung sino wala kasi pangalan niya. Siling kalusot ang mga. Sige na. Okay, so may gabi sa tanan. Usman ko, may gabi sa tanan. So, karon akong title is Our Responsibility as Young People in the Church. So, kay bao ba mo unsaon pag-hunt sa lion? Kay bao ba mo kay ang lion no gadis usa na siya sa pinaka kusog mo hunt sa jungle. Pero yanong sila man ang pinaka hanas. Og mo search ka sa Google kan the best hunters in the jungle ang unang mo gawas lion, di ba? So man, una coordinated hunting. So ang mga lions nagig sila plano kung saan nila pag-hunt ilang prey. Magsabot magsabot na sila daan, maghuwat na sila hangtod na usa nga mubuwag para kato ilang unsa to yung word mo kanina? Tukbon. Pagkaduha, stalk, ambush, and teamwork. So una, tago na sila, hinahinay na sila doon. Hinahinay na sila doon. Kunya, di na nila makaya, ug wala sila teamwork. 3. Kill, suffocate, or sever the spine. So kanang lion, para og mo paak na gani sila, mo aim yun na sila diri sa liog, kung di sa spine, para di na gyud kaliog, balik kaliog, or di ka ginhawa. 4. Lionesses are the primary hunter. So ang mga female kuno nga lion is sila kuno ang mas kusog mo hunt kaysa sa mga male. Kaya naman wala mo sila nganing buhok. Wala sila nganing buhok ba. Nga na sila. So mao nang lion pero Mark, yanong naghislo abi kung magwali ka, yanong naglayon-layon na mga diha. Bitaw, so mo na atong pag-islutan karon. So before ta magpadayon, magampo sa ta, Lord God, salamat din mo sa tanang gibuhat mo sa among kinabuhi, Lord God, na ako nagaampo Ginoo sa akong pag-preach diri Ginoo nga ikaw ang Dios Ginoo nga magatabang ka nako Lord God, ug unsay akong isulti sa nila, Lord. In Jesus name I pray. Amen. So, atong ablihon atong Bible sa sa 1 Peter chapter 5 verse 8 to 10. Ingon dire, be alert and sober of mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of suffering. Ipiyok na. Nakulbaan. Suffering. Ay, hindi tama no. And the God of all grace who called you to His eternal glory in Christ after you have suffered a little while will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. So, una, be alert and sober-minded. Dapat alerto ka kanunay kinaa ang kaaway. So dapat gyud kita magbantay kita sa atong mga lihok, sa unsay nas atong mga surroundings kay nangita gyud ang kaaway, nangita gyud na siya opportunity nga mo. Babag na nimo, babag sa imong relasyon sa Ginoo or unsa pa na siya. Isip usa ka Kristohanon ang atong responsibilidad nga alert kanunay. Kay sama sa lion nga maghuwat sila nga naiusa nga mobuwag sa ilang ilang pa kay para ila tong unsa to? Tukob. Para ila tong matukob. Nga na punta ang yawa maghuwat sila nga naiusa na to nga mahiwalay nagtagalog na ko nga mabuwag sa atong mga sa mga simbahan unsa pa na sa atong mga leaders di ba?
So dapat kita magbantay dito sa atong surroundings kay pwede mahilayo ta sa Ginoo tungod kay na ang yawa nagkuan siya, nagkuno siya. Dili nga na, di ba? Tungod kay resist the devil. Stand firm in faith. So stand firm in faith. So dapat kita gyud is kuan kita magmaisugon kita pirmi. Dapat dili ta mahadlok ug unsa pay mga dapat dili ta madala sa temptation ug unsa pay plano sa kaaway para may layo ta sa Ginoo. Dapat strong gid atong faith niya. Shared suffering. So kita gid tanan nakaagi na gid tag pagsulay. Sure ko ana be, isa sa kamot nga wa pa nakaagi pagsulay. Di ba? Kita tanan nakaagi naman jud ta anak. So kuan ayaw pag ingon nga. Grabe ato niya oy. May siya nga kinabuhi kay ana siya nga nindot to ayo. Pero wa ni kakibaw unsa gi story niya kay kita magita na nakaagi naman jud ta anak, di ba? 3. God's restoration. Grace and calling. God will restore, confirm, and strengthen and establish you. Pareha sa story ni Joseph. Kinsa diri kay story ni Joseph? Kato, King of Dreams, ato ba? King of Dreams, di ba? Daghang siya mga pagsulay, mga pagsuffer nga niabot siyang kinabuhi. Pero, kani ako ingon ninyo all suffering is temporary, di ba? Kitang tanan, di ba ni? Parehas ang giingon kanina nga, kitang tanan, nakaagi na tag pagsulay. Pero karon naa pa ba to? Di ba? Mawala ra gyud na sila. All suffering is temporary. Ang kuan mo gid, ang pagsulay is a way nga to make us grow closer to God. It's a way nga para kita mas malig-on pa ta, di ba? Way na siya nga para mas mo grow ta. So, are you vigilant? Are you ready to fight the enemy? We have all the resources we need. Jesus has won the battle for us. Submit to God, resist the devil, and be alert. So, maura to. Ito sa diya, Mark. Okay. 7 minutes. Sitong ganiha, isa si Pastora 10 minutes. Siya super siya pinakataas o okay. So, napansin niyo ang nag-start si Mark sa pag-illustrate about sa characteristics sa lion. Then, dito siya nagkuha og drive out niya para makasulod siya sa iyang text, which is very good siya na illustration. Then, about sa content, dire-diretso man. Diyan na nalay mga moment nga medyo mawala siya, pero continuous naman ang siya content. And then, ang isa ka nakita mo iyang outline ganiha, iyang i-present. So, that's why gisundan din iyang sa outline. Good mark pa yun. Thank you. Alright. Wala lagi, gagawa lagi na yung mo. Huwag yun ako nakita yung mga. So, sa content na sa line of thought, pasalamat din mo nga you really prepared your outline. No, klaro magid na pag-submit nimo sa imong outline. Nakita nang kuya gid ni Amerikano kay kuan gyud dali kay maka-grasp sa kuan ba sa grasp, no? Grabe grasp, no? So dili na mo nakita nga na-adjud kay natural nga speaking skills. Siguro tungod sa kadugay na nimo sa siyempre napakasakyan si mong mama, nagawali man si imagine ito na-register ko sa imong auto. So you are natural speaker and nindot sa imong mark, you can use it in the missions because you are American citizen. No? The English speaking and the Bisaya people can really relate to you. So use that skill to use it for the kingdom of God. So
And then, sa imong kagwapo po, ma-attract po me, no? No, no? Sa buhok po, ma-illustrate na mong lion nga. So, kidding aside, tawag akong wife. Ipadapin sa ang kidding. Ipadapin sa ka. You are really a storyteller, and then ang nindot na sa application sa conclusion nimo is i-connect nimo ang gospel ba. You mentioned Jesus. Of course, I will mo kalimutan na all of these are connected in the message of Jesus, the kingdom of God, the gospel. Why the epistles are written? Because of the gospel. So we must all connect our messages to what Jesus did on the cross, the gospel message. And gusto lang mo, mag-develop pag yun mo, Mark, is the construction sa imuhang thought, sa flow, sa content. No? So you need to research more on the meaning of the word, and then paano ni mo kaon ang tibok idea niya. It's a skill. I know you can do it because you are still young and you have a lot of time to develop. No? So, kung sa pag-inak na nito, kung sa gusto na nito, kasi, gusto nyo, nasa ko ito. Basta, padayon lang, Mark, and kanya, katong imong ingon, as, makarelate ko as same mo as a pastor's kid, sometimes sa tuwa, dili itong makita usahay, siguro, gusto na ko na mag-prepare ka sa future ni mo. There will be a time in the future na sa edad na mo, you will really experience sufferings in life. So your message today, remember this, prepare this, because in the future, you will face sufferings in life. As a minister, as a father, in the future. In the future ba? In the future. No? So, as a leader, ayaw kalimutan niyo yung message, because this will equip you to face struggles, sufferings, especially in the field. Karang ikaw na lang yung isa. Oh, no. So, thank you so much for this opportunity to listen to you sa Pulong sa Ginoo. Thank you. Thank you, Pastor. Ay, kuha na lang, bago si Pastor Mong. Medyo, gani, baka may dadagdag ko siya. Medyo nahisitan pag kumukuhaan sa iyahan kay hope kayo si Buano ba? Oh. Tapos, pero anyway, Mark, you have the talent and skills. You're young and kumbaga nakikita ko kasi yung anak ko sa'yo ba? Ay, ilang taon ka na ba? 15. 15. Okay. Ilang taon na ba yung anak ko? Parang ay dream. Ano taon ko na eh? 18 ata siya? 18 siguro. But something like that. Pero, my son, like you, has the calling. Kaya siya, desire, grabe yung desire niya rin sa ministry. Pero kaya, may bibit-bitin akong kwento because you inspire me, and I supposed to bring the inspiration from you sa pamilya ko. And your charm, your talent and skills, marami ka pang pwedeng i-develop. Kaya, we keep on praying one another. Ano? Yun lang yung aking gusto kong, maybe this is as tatay. Pero mabilis masyado si Pastor Paul kasi naging father ka na tuloy sa kanya. Anyway, God bless you, Mark, and may the Lord bless you all. And lastly, Mark, always keep your feet on the ground. Yeah. Develop humility until the end. Thank you so much. Okay. Wala na ilain nga magsunod kundi si Ate Tina. Christina, tama? Di ba, Christina? Kulay pala bilabi. Special si Ma'am Jen. Okay, may gabi sa tanan. Okay, nagmata ba batang tanan? Sige, so before ko mupadayon sa ako ang message karon, na ko story ninyo. Kani siya, usa ni siya ka batan-on nga bag-o pa po diya sa pagtuo sa Ginoo. So nagsimba na ni siya, tudlo na po siya mga bata, pero dili pag yun yung anak kahugot ang iyahang pagtuo diya sa Ginoo, kay bag-o pa man siya. So mo to nga naabot sa panahon nga nakauyab siya kasi siyempre mga batanon sipa kayo love life. Betaw. So naabot sa panahon nga higugma siya. Hay.
Unya, niabot sa point nga gipaglaban niya yung gugma. Iyaha ani daghan ang mga leaders sa church nga ni advice ni advice kanang ni encourage niya nga kanang nga dili mo padayon nga kanang mawala ang iyang ka init diha sa pagkuan sa pagpadayon sa pagbuhat sa kanang sa diha sa simbahan. So ang iyang involvement maburag na paong tungod kay nadala siya siyang unya ato nga time kuyog na siya uyab niya iyang uyab kay dili man Kristohan. Okay. So madala siya ato sila ang madala siya yan date sila yan hatod sa niya apot sa point nga ni kuyog gid siya dito sa hindi palagi hugot ang pagto nadala gid siya. So, niabot sa time, niabot ang panahon nga, niabot ang kanang, nagkagubot ito sa diskuhan. Unya, ang kaning isa ka tao, na siya'y kaaway dito, dili siya involved. Pero kaaway ba, nagkagubot sila, hangtod nga, nagpinusilay. Pagpusil kay siya may naigo. Unya, sa pamilya ninyo, ang sa kayo matabo. So mo to kanang lapit to moabot sa kaan ba to kanang may conclusion dito sa dili sa book of Peter. So ang text na ang text ko niya sa 1 Peter 5 chapter 5 verse 5 to 11. So ang book sa Peter sa Peter is kini siya nga sulat gikan kang Pedro para ni siya sa mga Kristohano nga gitawag og mga pinili sa Dios nga nagkatibulaag sa amihanang dapit sa Asia Minor. Ang labing dahong tuyo niini mao ang pagdasig sa mga mababasa nga nagatubang sa mga paglutos o pag-antos tungod sa ilang pagtuo. So daghan usab karon nga mga leaders, no? Daghan usab karon nga mga leaders, mga miyembro o mga bag-ong miyembro sa simbahan nga nagkatibulaag usab. Hinungdan nga wala makapadayon sa ilang pag-alagad tungod kay dili hingpit ang ilang pagtuo diha kang Kristo. Taliwala sa mga paglutos o pag-antos nga ilang gisagubang. So dinhi sa 1 Peter 5 chapter 5 verse 5 to 11. Nagisgot kini may tungod sa mga responsibilidad sa mga bag-ong miyembro or sa mga miyembro diha sa simbahan. So nabantayan ninyo karon sa kasagaran, no, sa kasagaran nga ang mga miyembro di wala magkatibulaag siya or walay pagkasinabtanay hinungdan nga ma-split or magkatibulaag ang mga katawhan sa simbahan miyembro. So karon atong mahibaluan kung usa di ay ning mga responsibilidad isip miyembro or sa simbahan aron magpadayong lig-on sa pagtuo, paglambo sa espiritu ng bahin. So, unsa kani nga mga responsibilidad nga dapat nato kinahanglan nato nga mahibaluan. So, ang una, basahon nato sa 1 Peter 5 So, diri sa basa palihog abli na nanon. So, sa 1 Peter chapter 5 verse 5. So, ang gikuan gyud ana niya nga responsibility is about pagpaubos, no? Ang pagpaubos nga magdala ka nato sa grasya sa Dios. So, ang pagpaubos di ay mao pa ni siya ang makapalahutay sa kalinaw, no? Diha sa mga katawan sa simbahan, ang pagpaubos dili lang kini i-apply sa simbahan. Dili lang nato i-apply. Kun dili i-apply pud kini nato, no? Ngadto sa mga leaders or sa mga dili lang nato i-apply sa simbahan, sa mga leaders, o sa isig katawo kun dili ikinabuhi gyud nato nga Kristohanon. Isip Kristohanon diya sa isip mga bag-ong magtutuo diha sa grasya nga nakabaton sa grasya sa Dios. So ang pagpaubos di ay dili
dili na siya tong dili na pasabot nga mapaubos na lang ko kay mao naman gyud ani na mo lang gyud ko. Yan na bitaw ka na bitaw mag self pity ta na ay ani na mo lang gyud ko mapaubos na lang gyud ko kay aron kanang di na mo gani ano bitaw nga mindset. So dili gyud na siya nga ani ang true meaning sa pagpaubos is humble down gyud nga kanang i-humble down yun nga, which is mo result na siya o respect o pag-obey. You know? So, wala siya ang humbleness. So, sa life testimony nila sa ako, sa bata pa ko, makadungog na ganing ang discipline sa amo ang katong nag-atiman, kung makadungog na dimig dok sa lata, magdadali na dyan mig panagan, ana. Amo ka, kauban akong igsuon. Magdagan-dagan na gid ana kay kanang mamisbis na trabaho nun ba. So, inikadungog gina mo bisag grabe ni duta pa iduwa, inikadungog na mo sa lata, dagan-dagan jud mi. So mo to siya pero ato nga mga disiplina, ato nga pag-antos gipili jud gyapon ang mopaubos wala akong sukol-sukol. Ano ba? So hangtod nga abot sa panahon nga siya sa Ginoo, naabot ko sa Village of Hope. O karon bitaw. So yan na bitaw kanang ang kung humble gid bitaw. Na kita humble kita. Ang grasya gid sa Ginoo magpanalangin gid siya. Na gid siya grasya. So tudagan karon sa mga kabatan-unan nga Matanunan nga, badlungan. So, usahay, magpabadlong ta sa mga leaders, di ba? So, sa una, dili pag ko hingkod sa akong pagtuo. Magkuan gyud kanang musumpak gyud ba? Pero, so, nagtuo ta nga husto gyud. Pero, nagtuo ta usahay nga husto kita sa itong mga desisyon. Dili na magpastorya. Yan na. Pero, kinahanglan, So tungod kay dunay pride. So tungod kay dunay pride bitaw so man nga dili ta mo humble sa mga leaders kay tungod kay dunay pride. So ikaw isip Kristohanon or bag-o miyembro sa simbahan or bag-o diya sa pagtuo. Unsay imong response towards sa mga pagbadlong o pagdisiplina o pagsaway isip giya kanimo aron magpabilin tang hingpit o makalikay sa sala diha tubangan sa Dios. Nahibo pa ba nimo magpaubos? So, ni ana bitaw. Sige, ang ikaduha nga responsibilidad nato isip nga mga miyembro sa simbahan o bag-ong magtutuo diha sa simbahan mao ang suklan ang yawa. So, ingon diri sa verse 9 no nga resist the devil. So, ang devil diri nga gipasabot mao ang yawa. Ang yawa gyud. Ang yawa gyud ang gipasabot ani. No, dili ang lain, hindi ang yawa gyud. So, ingon siya diri ang yawa nga maoy atong kaaway nga maoy magguba sa atong pagtuo diha kang Kristo. So kini usab nga responsibilidad isip nga miyembro nga mga batan-on diha sa pagtuo o isip Kristohanon ug anak sa Ginoo ang pagsukol sa mga buhat sa kaaway nga maoy nalinguha pagguba sa imong pagtuo mo ang makapalingkawas nimo sa mga tentasyon sa yawa o pagbuhat sa sala. Kung ikaw makita nga nagmatinud-anon sa imong leaders or labaw sa tanan ngadto sa Ginoo, ang yawa mangita pod na siya og paagi nga matukop sama sa leon. I-refer dira nga sama sa leon nga maglibot-libot mangita og tukbonon sa ang leon dili na siya muundang og pangita og pamaagi para matukop ka. So sama sa nga naglibot-libot nangita og tukbonon busa kinahanglan gyud nga makamauta mo sukol. Aron, dili ta niya matuto. So, kung dili ka musukol sa yawa, dali ra gyud ka madala.
or dali ra ka madala sa kalibutan or dali ra ka mahulog or madala sa iyahang temptation hangtod nga dili naka makit-an sa simbahan, no? Kaya naman, di na mauwaw na magsimba kay nadana ba? Ayan na, nadana sa kalibutan. So tungod kay nagmalipayo na ka sa kalibutan, nabitik sa yawa o kaaway aron dili ka magpadayon sa imong Kristohanong pagtubo diha kang Kristo. So mana siya no ang application. So sa panahon nga nakamatikod ka nga nagpanglihok ang yawa sa imong kinabuhi, unsa nga mga pamaagi nga ikaw nakahimog pagsukol kaniya? O nadala ba hinuon ka sa yawa? Sa yawa? Sige, so, yan bitaw. So, kung ang yawa, makabantay magjuta, di ba? Makabantay magjuta nga kanang temptation ni siya, kani lihok ni siya kaaway. Pero ang pangutana dira, giunsa man nimo pagsukol? Or nagpadara ba gid ka? Or nagpadara ba gid ka sa iyahang litat, sa iyahang bitik nimo? So, So sa pasay niya atong gitun-an karon na nahibaluan nato nga atong responsibilidad isip nga miyembro o mga batan-on sa pagtuo mao ang pagkat-on nga mopaubos tungod kay ang Dios maghatag og grasya sa mga mapahigsanon. Suklan ang kaaway nga mao ang yawa nga maoy muguba sa atong pagtuo o kinabuhi isip nga mga Kristohanon. O tumutuo diha kang Kristo. Aron magpabilin kitang lig-on diha sa pagtuo o pabilin kitang lig-on diha sa pagtuo. Ang pangutana, kaya ba nimong buhaton uban sa tabang sa Dios? Or kaya ba nimong gampanan ang responsibilidad isip nga batan-ong diha sa pagtuo ngadto sa inyong mga leaders? Kaya ba nato nga mopaubos? Kaya ba nato nga suklan ang lihok sa yawa, ang temptation, no? Og labaw sa tanan, kaya ba nato ni buhaton nga responsibilidad diha atubangan sa Dios? So, Okay, ikaw na bitaw ang last. Mabuta kung madugangan pa. Okay, so pila ka minutes beating the red light na 13 minutes. Pero sa bagay, mas taas man yun ang iyaha kay murag iyang gisakop asa sa 5 to 11. Okay, so ang kung na dili na ako makonect katong sa story o katong story dili sa connect dili na ako sa makonect dito sa imong text. Siguro mas nga magpili ta ka na mas fitted na illustration before sa imong introduction. Then okay man na nagbalik ka sa background sa libro which is connected na unta ang imong context sa mga persecution nga nagian nila, that's why si Peter nagsulat. Then about sa humility, actually pinaka-best na illustration about the humility is Christ alone. Kung paano si Jesus nga namatay, kung paano siya bilang king nga nagdali sa kalibutan, then namatay sa cross for us. The best na illustration about sa humility ni Christ. Then hula ka sa mga illustrations. Sa mga illustrations sa mga laktawan na. Sige lang. Naman next time. Ha? Sige lang. May next nga mga time nato. Pero all in all, salamat sa pagtindog diha o pag-accept sa challenge. Okay? So, congratulations. God bless. May gabi ka mo daday. Pasalamat mo sa inyong courage, sa inyong pagtindog diha. Room for improvement nimo isip nga Bible School student and future sa field. Katong imong unang gi-istorya namo, actually pwede nimo to buhaton nimong illustration sa imong first point.
para kay dapat ang atong introduction na dili kay siya mulukop sa itong tibuok nga wali. It's short lang, pero powerful. Pero katong imong story gina, pwede lang i-suggest to siya nga portion to siya sa imuhang dapat na illustration sa imong first point. And then, pag sulod mo sa first point nimo, imo dayong gihatag illustration, wala pa kayo nimo na-explain. Nag-story dayon ka. Ayaw sa ihatag sa ang punto, explain nimo, and then illustration nimo, and then application. Alright? Siguro kayo tungkol sa na coaches na ka nga, taas-taas ang imong kuhan. Sige lang, room for improvement mo ni. And then, ang naatay mga words na napansin ako na imong ginabalik-balik ka ng word na anak bitaw. Anak bitaw, no? So, pwede na to siya buwas-bawasan na karan ng mga mannerism. Eh, naamo ko yun sa mga audience na to, mura ni ilahang kuan, ilahang bantayan. Tanawa. Sabi na ng Sonia ron, sad, tulo. No, anak bitaw. Mga minor lang, pero maging effective na sa mga future nga pag-deliver sa message. Unsa pa man, so far katula mo nakita na isulti ni Pastor Bong ganina, kailangan niyo i-develop. So thank you so much sa imong effort. So Leo, Gamay na lang, ma'am. Pero tama naman yun. Room for improvement. Kasi more practice makes you perfect. Yeah. Lahat naman. Correct practice. Tama ba? Correct practice makes you perfect. May isa pang word na nababantay ko yung no. Minsan, actually, mannerism kasi yan. We're trying to take videos. Hindi ko lang alam kung kayang maipasok doon para ma-post namin din sa messenger. Para meron kayong meron ba? Para at least makita nyo na, ganito pala yun. Para yung sinasabi namin dito na maalala nyo lang, mako-correct yun siya. And besides, ma'am, yun lang, medyo, nakikita ko kasi, and part na i-develop mo yung internalization, tama ba yung sasabihin ko? Yung pag yung message mo kasi, alam mo kung saan mo dadalhin yung hearers mo. Ito yung kailangan nila maintindihan. Pag, siyempre, mabilisan lang naman kasi ito. Kaya yung medyo may mga na-miss ka doon sa notes mo. Kaya, normal na po yun. Package na siya, kumbaga, naiintindihan naman namin kasi ganyan din naman kami doon. Kasi may nahahalo na kasi yung pressure, yung parang very short lang naman kasi yung preparation. Kasi actually, ang preparation ng message, hindi kakayanin ng isang oras lang o isang araw lang. It takes for maybe 2 to 3 days, something like that. But anyway, magandang start. At itong ginagawa nating pag-aaral ay hindi po na, kumbaga, hindi sayang kasi magbibigay ito ng challenge sa inyo na next time, better din ito. Kaya God bless you. Lahat ng mga nakapag-preach dito, palakpakan natin sila lahat. At yung mga hindi, baka may volunteer, Pastor Jun? Ate Jinjen. Baka, kaya pa ba ng oras natin? Hindi na? Okay, next time. Okay, so yun lang so far. Pastor Jun will take the rest of the time. Pastor. Okay, palakpakan natin sa bato man. Okay, if you will recall, no, ang inyong binubuhat, nagsugod ka mo itong Monday, hangtod karon, at Tuesday hangtod karon. Mao ba ni siyang first time mga training na nakatipong training ingani? Ingani gyud ang set up. First time. Okay. So, kay sa training mo sa The Bible Academy, kami wala amin na nagatuo sa usa ka statement na practice makes you perfect. Pero nagatuo mi sa usa ka statement na a well-guided practice makes you perfect. Kaya bisag unsa nimo ka practice para mahimo kang maayo, kung walay nag-guide sa imuha para mahimo siyang matarong, I will tell you sayang imong effort. Tagata mo illustration. Wala gani. Matinala ka na versus sa duha ka swimmer nga naagyoy coach nga maayo nga mo-coach sa iyaha, nga mo-guide sa iyaha versus sa wala. Pero kung imong tan-awon kani siya naga-practice sa iyahang entire life, pero kani siya ang practice niya limit lang siya. Pero pag abot sa race, makita nimo ano mao ni daog. Because naay naga-coach sa iyaha,
na nag-guide sa iya ha, para matama niya kung unsa iyang ginagawa. Tama? So the same po sa tuwa diri. So every time na ginabuhat namo ni siya, this is a principle na dapat nato masabtan. Ginabuhat nato ni dili para i-criticize, para i-down ang matag usa. But nagahatag tag criticism in a constructive way for us to develop para mahimo kang maayong leaders, the same time mag-grow ta o mahimo kang effective sa tong field. Kung mao ni ako ang piminti ginasulting, it doesn't mean nga naata diri, nag-preach ta diri. So ang imuhang development sa imong skill is preaching good. No. Because kada usa sa tuwa natay lahi-lahi nga gifts. Natay lahi nga skills, nga ability. So naiuban diri nga ano na to, pag abot sa preaching medyo ano gyud sa preaching, so sa lahi sa nga linya. Okay, so ari siya gibuhatan naton ni because this is a request nga kailangan nato siya i-basta. So kani actually nami mga nakita nga na potential good. Okay? Pero wala pa minasulti nga kamo nga na-present diri is walay potential na pero sa lahi na pud nga na feel. Okay? Kasi na magiuban nga ang iyang gift is murag diri siya sa teaching. Naiuban nga gift, ang iyang gift good is diri siya sa sermon, pagkatag og sermon. Okay? So, mo na siya. And sa Bible Academy, we're hoping and praying na dili na siya mo nga tuang kaning last na pag-engage sa learning. We are praying na continue pa siya. Pero kana siya kung gusto pa ninyo ipabalikod mo. Di ba? So, ano lang. Actually, this is just the first step. Okay? O sa tuang learning. Okay? Actually, mas develop pag yun mga kasingani. Pag moabot na mo sa uban nga libro sa Biblia, tandaan na to ang way sa pag-deliver sa word sa book of Epistle is different from another genre. Example, pag OT narratives ka, pag makuha kang story sa Bible, yes, the same ang imuhang sa preaching nimo, pero ang dagan sa imuhang pag-present, dili na sa pareho sa Epistle. Nana siya'y iyahang principle. O kita mo na po na to ang subayon. Kay kanisya, pag mahuman na to na napulo, isang asa sa libro sa Bible, you can preach. Diba? So ang revelation, mo ganina siya nga revelation, ibutang siya dito sa pinaka-last, kay last bilang revelation. Oh. Kasi ang revelation is, dili nato masabtan ang revelation kung dili nato ma-discuss ang book of the law, book of the prophets. Because naka-anchor ang revelation to understand revelation more deeper is dapat kani nga mga libro ato ang unahon. Diba? So, mo na siya. Okay. So, actually, di ato kaya mudungan pa. And then, ato na-prepare ang tagong exam kaso nga lang dili nato na habol. Kung sa man ni siya, amo lang ihatag sa inyo, ha? Okay, so ihatag na ako sa inyo ang mga teachers. So, ang inyong teachers, maula na siya ang distribute sa inyo pag ano sa exam. Kung may bala, So, sa exam ninyo, nabawal po kopyaha, inuha na siya, individual na siya. So, ang mga answers, ako lang send. Okay? So, i-prepare na lang muna siya para at least ang written exam niyo is mauna siya ang sa inyo o evaluate sa inyo sa inyohang nakuha sa lecture. O kani siya sa pag-preach niyo mauna siya ang inyong evaluation sa inyong workshop. Okay? So palapakan nato ang matag usa. So actually overall kung ako mo rate so masulti ko nga very good. Okay, ang inyong gibuhat. You see? So, ibig sabihin, napatay mga room for improvement. So, ato lang siya patay. And we are hoping, kasi balik na mo dili maging monthly. Kasi actually, ang training na mo is every month din siya naman gibuhat. Kasi inyo, kay layo man mo sa mua, Mindanao man mo, kamo, na mo sa Bisaya, so dili na mo kaya balik-balikan mo every month. So, ang possible nga ang balik every 3 months eh. So, mo na siya. Kasi ginagawa na mo sa Luzon, sa Quezon, magbalik na mo every 3 months. Okay, every 3 months na magbalik. So, ibig sabihin, kung ano na siya, mga 3 years ito magkita.
Oh, sa 3 years gina. Okay? So, pero at least, within that month, for example, kaniya, muling learning na tip na ko sa inyo ha. Kinaumanin yung epistle karon, try to practice these books sa inyong preaching. Okay, na yung mga teachers na siya, pwede ninyo sa buhaton. Pagbuhat mo, mag-practice mo sa group, mag-study mo passage, then preach. Alam, study, then preach. Ayaw mo preach nga walang study. So, natin mga principle dito, tapos ato ang buhaton na siya. Okay? Para at least, pagbalik natin dito, mabalaan na namo kung gina-practice ninyo ang inyong gina-practice inyong learning. Okay? Kaya makita man na namo. Sa next na ito, workshop, makita na namo na siya how you deliver your sermon. Okay? So, mawala na siya o daghan nga salamat. O karon nga gabi, so maghatag ng certificates. Paul, ikaw mga ni Paul? Okay, siya? Sige. Ha? Okay, siya magiging ako si... sige. Okay. Ang pagpasok. Bitaw. So, pila ka meetingan nga nagsige tag-abot dari matag gabi eh? Ha? Murag Cellphone. murag banuhi, no? Pero salamat gid sa Ginoo, ako personally daghan gid kay kog nakatunan. So before siguro ta mo dawat sa atong certificate, pwede malingkod sa mo pastor, wa mo nagdali pastor? Mo pastor? So, ato sa siguro tas mga pagpasalamat o mga feedbacks o mga learnings, no? Pwede og ganang puan. Pero bitaw manguli sila nga muraragwa, no? So, ako blessed and thankful gid kay ko sa mga kinabuhi ani nila mga pastors, Pastor Leo. Salamat sa imong kinabuhi nga nagwali po ka dito sa among simbahan nga nakadasig po ka sa mga membro nga timely kay ang pulong sa Ginoo imong gidala. Salamat kaayo. Ug sa pag-help din sa training, salamat gid kaayo. Ug si Pastor Bong, salamat kay Pastor nga naagyoy kasing-kasing nga flexible kaayo kay gikan pa gyud ni siyas pag chain breaker camp college edition training camp. Salamat kay Pastor Bong nga very humble gid kaayo no, nakinabuhi gyud ang atong gikatunan karon. Unya na-bless pud ko sa imong kinabuhi Pastor og daghan pugong nakatunan. Salamat gid kaayo. Si Pastor John, ano man is Pastor? O si Pastor Paul, asa may Pastor Paul? Kamaron, umara di si Pastor Paul. Kini si Pastor Paul usahay mag-phone ra ko kay murag feeling close kay ko niya mo. Igsuon nung naman good ni. So kad atong magsigilig kinuhitay nga mangita jud may rice dito sa Thailand. Mag-order sa nga Jason kami magkinuhitay usa may kuan diha. So di jud pwede go rice sa motong dito sukad-sukad na develop gyud among pagkain nagsuon ay gyud ni Paul. So salamat gid sa Ginoo sa kinabuhi ni Paul nga kanang kamaupod kaayo mo dasig pud natong tanan. Unya na-bless gid ko sa iyang kinabuhi na sa iyang leadership as a father nga di gyud dali maghimog pamilya pero grabe gyud ang calling nga ni commit gyud siya no. Unya salamat gyud Paul sa imong kaayo sa tanan. Ya kani siya gyud ang ato ang contact jud sa nganong natay PBA. So kami mag-contact kauban ni Ate Jeanette gyud. Nya na gyud siya desire nga matudloan gyud ta. So salamat jud kay Paul sa imong pagtudlo sa tanan-tanan gyud sa paghimog kabahin ani nga to ang gibuhat karon. Sa tagsaon lang nako ha kay ganahan man jud ko magtagsa-tagsa lain man inyo pero wala gid akong pangutana wa ba ni sila nagdali. Wala ra lagi. Safe ra ta dihang lapitan. Oh, og si Pastor June maternal. Dito. Ang among professor sa una pastor yang pangan Pastor June maternal. So, ikaduha ka nga June nga perting bright apod. Makaingon jud ko nga bright siya kay ngano. Bisan pag wala sa iyang topic yun natay itirang pangutana, mulabay gid pud siya mga kanang lawom nga makaingon na mga terminologies nga wide gid iyang knowledge. Iyang mga stock knowledges niya. Na-bless gid ko pastor sa imong kinabi padayon jud pastor sa imong pag-share gid sa imong ka-bright nga being kanang humble good. Isan ingana na ka nga daghan kay kang matudluan na daghan nga train pero approachable gid yapos pastor nga ato ori gihapon usa pastor Maria Lai. So
Pastor, nga na murag ka ng kuan ba, ka na murag nakampante minimo pastor. Salamat jud kay sa imong kinabi pastor niya. Nagpray ko nga ang Dios magpanalangin jud nimo kay nga daghan pagyong mga leaders, mga pastor nga matudloan nimo pastor. Padayon jud, God bless. Niya. Ako sa mong pag-sharing, mas manisulti jud ko nga actually naagyan na gyud nako sa Bible school, pero lahi ra jud pod karon kay syempre murag na naman ta years pod nga nagministry ta. So murag makarelate na ta sa topic niya. Although wala siya na-tackle sa Bible school, pero sa ato ang pagpanudlo, sa atong pag self-learning, murag mabalik pero lahi ra gyud nga naa sila. Sakto tong gingon nga well-guided practice will make you almost perfect. Kaya wa man jud perfect nato. Mo kanang duol jud to ba. So mo to nga kanang gi-reveal sa Ginoo ani nga training that God deserves excellence. So mo jud na akong gi-chat po sa group chat kay usahay man good. Murag ka ng kampante na lang kaayo ta nga magtudlo. Ako jud, no? Grabe gid akong pasaylos Ginoo kay na jud mga panahon no nga di jud kay ko kugihan magbasa sa kinatibuk-an nga na pero na-remind ko karon nga magtuki jud. No? Manang nangutan ko ni Pastor, okay ba magwali Pastor nga kailangan pa nimong isulti ang Greek word? Kailangan bang ma-memorize sa kuan niya? Ningon siya nga di kailangan ko nang isulti ang Greek word. Kaya ako ganina sa umali nagtuon po ko, oy, garabi mo na akong tuon na. Nagdungog ka mo ra pod, tuon po ko kayo. With ang Greek word pa jud dito niya gamit pa jud ko katong ilang gipang link ang gipang pasa kay apply lagi nato kay sayang kay lang mga pag forward dito wala to gipindot o gi-install. So mo to nag-practice po ko. Nya mo na to nga kanang nindot gud kaayo nga natay open for more improvement kay mo lagi to God deserves excellence dili siya mediocrity unya kanang usa sa ako ang learnings good no nga ako na hinumduman nga kana ganing na siya kay fallen condition no na ang OIA gabalik-balik naman na nato bago puputang nag-seminar go OIA nila mamimir na pero mas i-emphasize nato ang fall asa ta dapita kanang mas nanginahanglan tang mukat unta ba. Kaya di man takakita sa angay na itong katunon kung wala takabalos itong sayop. Pero kung feeling na ito, wala tayo angay ang katunon, di na ito matransform. No, di na ito mabago. So, kailangan na itong idaw na itong kaugaling, kailangan na itong kanang asa, gidapita ta angay magkaton para anha ta matransform. Anha ta mausog, mabago. So, mo na siya, niya kanang sa application nagsige na ko sa may mga fallen condition nga mo relate o kailangan itudlo niya actually ganina ang akong wali dito sa Buena Vista kanig yung 1 Peter 5:5 to 11 kadungog jud ni sila pastor sila Ate Vivian ako jud ning giwali ganina kay ngano gipakalitan akong mga pastor ko nagsabot na silang duha og sa dihang pagkahuman og worship leading pa jud asa ka na pag worship leading. Pero salamat sa Ginoo kay nag-study man pud ko. Nya excited ko nga ako pa ni mawali sa kanumay. Ngano ba nga kanang sa atong mga nakatunan, let's put it into practice. Kay basig mo dako lang atong utok, nya wala na ta ka mao magpaubos, no? So mo nang importante gyud nga kanang put into application kay anha jud magsugod ang wisdom. Mga nakitaan sa atong kinabuhi. So mao to siya niya daghan pa kay kung nakatunan so far mao na akong nahinumduman ang fallen condition gyud nga pinaka-importante. Of course, mo lagi itong mga Greek word niya. Nagkat-on na gyud ko. Karon pa lang jud seryoso kong mo gamit og concordance og Easton Dictionary. So mao na nindot man gyud ay kay nagpindot nimo na siya meaning dictionary. Kay usahay ang atong meaning based sa atong knowledge, may atong gi-input sa Bible. Lahi ra gyud na kung unsay meaning dira sa Bible, may atong kanang ipagawas, no? So mo na excited na kay ko nga basin og makalitok ta Greek word usahay kay mag-study man pud mas lahi ra jud pud bitaw gyud tinuod jud. No kay naa ako maghimo man jud ko curriculum pero gamitan sa mga activity mo na ay nakaingon jud ko nga Lord daghano pa jud ako kana kailangan pa na kung the best nga buhaton diha nimo. Kung gigamit mo kita sa Ginoo sa murag dili kayo the best ba. Hangtod karon nga gituluan ta na hopefully pod nga di jud pod nako makalimtan. Nya ma-apply gid nga mahimong kabahin na gid sa pagtudlo ba kay dili lang kay kita maoy kanang accountable kun dili accountable pud tas atong gipagtudloan, no? So nakapangay bitaw bugog pasaylo ko ni mga panahon nga muna sa man tong akong gitudlo. Uy, nya murag ang Ginoo na side ato. Kana lagi mga katong mga bersikulo nga familiar kaayo ba atong mga
Do not ipaliyo ka mangusog na jud ko. Lipas kito sa camp, nangusog jud ko ani gyud. As in, pastor. Nangusog jud ko ani sa camp sa dili sa diri. Camp sa ikyo, nangusog jud ko aning bersikuloha gyud. Pero di sa pag nangusog ko pastor naagid gyapon ang grasya. Di ra gyapon ta naman English Ginoo no. Bitaw. So mao to siya unya. So far mo to akong nahinumduman. Salamat gud sa Ginoo jud nga gipagdala ni mga tawhana diri sa atuang campus. Kanaanad na nagitag mga sa makastorya ning bersikulo ha. Ana, so salamat gud sa Ginoo sa tanan-tanan unya sa mga kinabuhi nila. Mao na. No? So God bless good. We will continue to pray for you. Nadaghan pa ang pareha namo nga magkatugpod ug maghimo sa excellence para sa Ginoo na sa tanan. Okay? Kung sa sunod,